Yes, good morning guys. So, welcome to our last video ng ating Solar 101 series. Ang video 10 is you're tired of your electric bill. So, ito lang po is hindi siya sponsored kasi wala namang bayad. So, pero introduce ko lang sa inyo, pakilala ko sa inyo ang Solar Panda app. Bisitahin nyo lang sa kanong website, type nyo lang Solar Panda PH. And ito po ay isang website kung saan nyo pwedeng i-calculate ang inyong solar setup. Ito ang nakita ko na nagtingin kasi ako ng mga maraming solar calculator, and etong Panda app ang nakita kong pinaka the best sa lahat ng calculator. So andito siya, ang dami niyang kilala, ang dami mong pwede mong gawin. May calculator, tools, finders, yung vlogs na mismong gumawa, and quick start. So andito yung short introduction niya sa bandang baba. What is Solar Panda? So Solar Panda is a free online solar calculator for Philippines home from your monthly electricity bill load, and it instantly recommends a hybrid inverter size, solar panel wattage, battery capacity, wire size, breaker size, plus an estimate cost and ROI. So andun na lahat, isang pindot nyo lang ginagawa na ng Solar Panda app ang lahat. And isa pang tanong dito, Solar Panda free? Do I need an account? Solar Panda po is libre and hindi nyo kailangan gumawa ng account. Ito po yung pinaka nagtindig sa akin dito, talagang hindi mo kailangan magbayad, libre to, and hindi mo kailangan gumawa ng account, wala kang sign in, hindi mo bibigay email mo, pangalan mo, contact number mo, and libre siya lahat. So hindi siya mahirap gamitin. And isa pa is solar calculation lang siya, calculator and estimation tool only, and wala siyang physical products, installation services, and official quotation. So calculator lang siya. So the best to kung magdi-DIY ka ng inyong solar setup. And saan ka bibili? Meron po siya dito na try natin dito, quick start. And lagay nyo lang dito yung bill nyo. Kunyari is ang bill sa amin is 2K kada buwan, yan, 2K per month. So andito na yung estimate na dapat mong solar setup, ma-generate mong power araw-araw, yung setup mo, ROI, capacity ng battery, and yung possible cost ng inyong solar setup. So ayan, isang pindot lang, andyan na siya lahat. So medyo nahirapan ba kayo? Well, may mas madali by monthly bill. So lalagay yung monthly bill nyo dito, 2K, ay mali, ayan. So based on monthly electricity bill na 2K, andito siya. So i-recommend niya sa inyo ang inyong possible solar setup. Siya na magre-recommend. And yung cost, ito na siya. So possible cost ng panel mo, hybrid inverter, battery, wire breaker, railings, and miscellaneous, and kung magkano ang aabutin niya. So kung ano na yung kayang pagganahin mo based sa setup, ito po. Pwede ka mag-ref, laptop, LED, smart TV, washing machine, rice cooker, and electric pan. So ngayon, kasi ganyan ang ang inverter na napili ng app is 3 kilowatt. So kung aalis mo itong rice cooker and pipili ka ng iba, plancha, kaya pa ng load no? Mako-compute mo siya dito. So tanggalin mo rin yung washing machine, mag-electric kettle ka, kaya rin po. As long as hindi mo pinagsasabay-sabay yung mga heavy load, pwede siyang gumana sa inyong setup. Ayun no? And sa gabi, as you can see, mas konti ang inyong load sa gabi since walang araw sa gabi, more on battery usage lang siya. Yan po yung rason kaya mahina o mababa ang wattage ng setup tuwing gabi kasi more on battery reliant siya. Unlike ng grid tie na inverter, kapag grid tie is diretso sa grid, pwede ko pa rin mag-load pero it's on your own cost na. Ayun po. So meron tayong mga mini tools. Tingnan natin battery required. Isa-isahin natin to. Battery required calculator. So pili ka na setup mo 12, 24, 48. So setup ko is 12. Ang loads, ano ba yung loads namin? Nakaka 200 kami kada 72 oras na 200 watts. Ayan. So ang kailangan niya is 12 volts 100. Most probably ito ay life po kasi hindi siya pwede sa lead acid. So ito yung recommended battery as I notice nga no. Lead as life po yung mga na-recommend niya. So i-click nyo lang to kung gusto niyo bumili na itong Pony.
kusa nang bubukas yung app and you're ready to shop na agad. Diretso na siya sa store kung saan nyo pwedeng bilhin ang battery. Tadang! And ito na yung live prices niya. Yun yung kinaganda dito. So ikaw yung bibili and pwede mo rin tingnan yung rating. Yung may mga review ng mismong product. Nakatabingi nga lang. So balik tayo kay Panda. Ayan. So ito yung battery. And next mini tool is yung solar panel. And as you can see, meron tayo dito iba't ibang sunshine hours. So rainy days, overcast, medyo maulap, semi maulap, and yung maaraw. Ito yung the best kung saan natin pinaka gusto lapat. And ang gusto kong battery, ang battery ko ngayon is 212 volts. Ayan. So para mapuno ang 12 volts 200 na tingin ko life po na naman to is 576 watts ng solar panel. Ang gamit ko kasi is lead acid, 12 volts lead acid, so kalahati lang siya. So ang aking panel ngayon is 460, which is sapat na sapat, as you can see. Umusod yung screen. Yan. So napakadali lang nitong app na to. Napaka lang siya, very self pindot lang controller. Ay, ito sa controller tayo. So doon tayo sa cloudy. Syempre hindi perfecto ang panahon. Oops. 200. Ay ba, nasa solar panel pa rin. Controller pala tayo. Yan. Gusto kong battery is 200. Ay, ayaw. So naglolo ko siya sa aking calculator ng controller. Skip na lang natin. Life po ngayon lagi niyang inaano. Naka-default siya ng life po. Well, totoo naman, the best talaga ang life po. And power duration. So life po tayo. Ay, lead acid ako. 50%. Battery ko is 200. And yung loads ko is 200. Ayan. So 6 hours lang. Ubos agad ang aking battery. So sad. Hindi ko siya magagamit overnight. Next is breaker. And nakita ko pala sa Facebook, ang dami nagtatanong kung paano daw mag-compute ng breaker. Well, guess what guys, eto na siya. So lalagay nyo lang dito is yung wattage ng setup nyo. Tadyan! Ayun na yung breaker na kailangan nyo. Siya na ang magko-compute para sa inyo guys. Napakatindi. Meron din siyang recommended. Pindot nyo lang and nandun agad kayo sa store na to. Astig. Hybrid inverter. Tingnan nga natin ito. Ay, ito. Powmister. Ito yung gamit ko ngayon. Powmister 12 volts 1 kilowatt. Charging is 40 and 1 kilowatt yung inverter size niya. Ito yung gamit ko ngayon. Ito sana yung bibilin ko, 24 volts. Konti lang kasi price difference, 1,000 eh. Kamali ako ng pindot, sayang. Next time na lang. 24 volts. Ito, mas malaking charging capacity, 80, 24 volts, 82. Ito pala dapat to. Next time. So, ba't bang uri ng hybrid inverter to guys? So, mula sa budget friendly, which is yung mga Powmister, and papunta sa mga mga suhay, ganito, Dongjing, Zamdon. Ito Zamdon, kilalang magandang brand yan. Still yung dami. So, yun lang. Tingnan natin yung iba, vlogs. So, andito rin siya yung vlogs na ina-upload niya. Pati sa Facebook, active din to. Nagpo-post siya araw-araw. So, Pixan. Solar maintenance tips. How long does a solar panel last? Stig. So, nandito yung iba't ibang details kung gusto mo matuto sa solar setup. So, in short, ito na ay isang one-stop shop ng mga nagdi-DIY. Tingnan nga nito, AI appliance reader.
Enter appliance you want to run and get your estimate daily power consumption. So lagay ko lahat ng appliances namin sa bahay. Umpisa natin sa ref. Refrigerator, yan. +1. Then lagay tayo ng rice cooker. Ay, gusto niya may space. Okay. Ay, dito pala dapat sa baba. Refrigerator 120. May rice cooker na tayo. Maglagay tayo ng microwave oven. Ay, 900. 1 kilowatt yung microwave na nabili namin eh. Lagay tayo ng air fry. Sana may air fry. Oh, meron nga. Then meron tayong toaster, oven toaster. Toaster, yan. Lagyan natin lahat. So rice cooker, ref, microwave, kulang pa tayo ng induction stove. Induction cooker, yan, 2 kilowatt. Jeez! And raise hours a day, isang oras lang kasi once a day lang naman kayo nagluluto, and actually 30 minutes nga lang dapat eh, kasi hindi naman buong maghapon ng rice cooker. Refrigerator, sa buong araw yan. Microwave, mga 2 beses kami painit, so yan. Air fry 30 minutes lang. Toaster, let's say 30 minutes din kasi ano lang naman. Induction cooker 3 hours since 3 beses magluto. Yan. Wala pa pala yung mga ventilador natin. Fan, electric fan, yan. And ano pa ba? Naka-work from home pala ako, no? So laptop 80 watts. Monitor, so lagay na lang natin TV. TV ba? Television yung naka-register. TV nga, yan. TV, okay. Laptop is 9 hours. Let's say nag-OT ako ng 1 oras and 2 silang nakabukas, so 10 hours ka rin. Yan. So dapat pala is 13 kilowatt kung ipagaganahin namin lahat ng appliances namin ng sabay-sabay. So ang 1 kilowatt ko pala is hindi talaga sapat. Okay, so ito ang recommended sa solar setup para sa akin kapag full capacity ng lahat ng appliances namin is kailangan ko ng solar. So aabot siya ng 240k ay 234 ang setup ko ngayon is 34k lang, so kailangan ko pa ng 200,000 pesos. Jeez, matagal-tagal na upgrade pa to. So meron tayong savings na 5k na kung talagang gagamitin namin lahat ng appliances namin. Kailangan solar, ganito ang kailangan ko. So 6 na solar para umabot ng 4k and 48 volts 6 kilowatt. So pwede kong palitan yung gusto kong hybrid. Ay, okay ah. So syempre mas malakas, mas mahal. And may mas mura, ECG tsaka Dongjin 16 lang oh. Meron ECG dito 15. Yan. Palitan natin. Battery Pony SRNE 160. Ito na pinakamura, dyan na tayo. Well, sa wire, hindi natin kailangan tipirin ng wire kasi pag ang wire is tinipid, mas susunog and it might cost your buhay at bahay. So leave it as it is. Railings, actually 14 sa aluminum rep, or kung bumili na tubular na lang, no? Well, kung magtitipid ka, tubular, tapos pwede na, saksak mo na lang. Jeez, substandard. So
So, ayan siya. So, guys, nakakatuwa tong website na to. So, the best to para sa mga nagdi-DIY. Kasi andito na lahat ng mga kailangan nyo malaman. Quick start para mabilis ang computation. Then, hanggang sa very detailed. Hanggang sa ikaw na mag-build ng sarili mo. Kayang-kaya na itong website na to. And, andito mga shortcut. Magkano online? Tingnan nga natin to. So andito, ito-type mo yung gusto mong malaman. Try 400 watts panel. Okay. So guys, so kung gusto niyo ng pinaka friendly, user friendly na website, solar calculator, guys, I recommend this Solar Panda app. Type nyo lang sa inyong Google Chrome, Solar Panda PH, and ito na yung makikita nyo. And andito na lahat ng kailangan nyo malaman when it comes to DIY solar setup. Meron pa yung mga review dito. Guys, hindi pala akin to, kay Albert to, Albert. Iba po name ko, Hosbe po ako, Hosbe. Ito pa si Albert. Siya po yung may-ari ng website and ng app. Nasa Facebook din siya, search nyo lang, Solar Panda. Nakikita yung website niya, nagpo-post man siya doon araw-araw, nakikita ko. So yun lang po guys. So may katanungan kayo about sa solar setup, pwede nyo akong i-chat. Pero kung ang tanong nyo is about sa Solar Panda, si Albert na po yung i-chat nyo. Pag message po kayo sa kanyang Facebook, nagre-reply po siya na napakabilis doon. So yun lang po. Salamat sa mga nanood. Bye.